Ayan, no? Dito ka dapat, guys, magbe-base, no? Exemptions. Eligible for a tax treaty. Yes, yan. Yes tayo din. Accepted niya and expires. Never expires. So, isang beses mo lang itong gagawin. Hello everyone. Welcome and welcome back dito sa ating channel. No? Ako po muli ang inyong Daddy West para naman sa isang panibagong video. Ang gagawin natin today ay ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-fill up no, ng Singapore tax treaty or tax form. Okay? Anyway guys, mga 5 or 6 click lang yon, ha? Pero napakasailan. Dito guys, sa Singapore tax treaty ay kailangan makapag-forward tayo ng mga kailangan nilang mga documents natin para ma-process no, yung ating zero tax na Singapore. Kasi sayang din naman eh. May bayad na nga tayo ng konti sa US, tapos magbabayad pa tayo sa Singapore. And then time will come na pag medyo ma-reach na natin yung laki ng sahod, magbabayad na naman tayo ng 12% dito sa Pilipinas. So napakarami natin binabayarang mga taxes. Anyway, hindi na tayo magpatupik-tupik pa kung paano gawin yung Singapore tax form. Ito na ang video. Yung sa cellphone at saka sa browser, sa laptop, ay halos magkaparehas lang siya, no? Sabi, Daddy, saan ba ako pupunta dito? Bakit hindi ko mahanap? Dito lang yan, guys. So, dito ka muna pupunta ka. Sa laptop, dito yung 3 lines yan. Kiniklik yan. O sa cellphone pala, sa cellphone. Yan, 3 lines dito, kiniklik din. And then, pupunta ka dito sa yung payments, no? Dito. Payments, i-click mo yan. And then, payments info. I-click natin yan. Right, so pupunta na tayo sa settings. Yan, dito sa settings ng ano natin, ng payments info, and i-click lang natin tong Singapore. Kasi itong US tapos na to. Ayan, no. To avoid any delays on your payout and to make sure that the right amount of tax withheld, make sure that you provide your tax info as soon as possible. Right. So, ang ating United States is approved na. Kung makikita nyo, ganun din yan, 15-15-0. Ayan po yung tama, no? Para magkaroon tayo ng treaty, ha? Mabawasan ng kahit konti or liliitan yung ating tax. Ngayon dito sa Singapore, ito yung Singapore, oh. No tax info file. So, kailangan natin yung mag-add. Ayan, i-click lang itong add tax info. Napakabilis lang to guys. Ito panoorin yung mabuti kung paano, ha? Ayan. Before you start, 5 to 10 minutes daw. Expect daw natin 5 to 10 minutes. So, mabilis lang, no? Okay, start natin. Data lang ako ngayon, kaya medyo mahina talaga. Alright, dito na tayo. What is your business type? I-click itong arrow down. O, yung drop down arrow, i-click yan. And individual sole proprietor tayo, ha? Wala naman tayong business talaga sa Singapore. Hindi ko alam kung bakit, pero ang sabi kasi ng YouTube ay under tayo sa Singapore tax. So, do you have a permanent establishment in Singapore? Siyempre, no. Hindi tayo taga Singapore, taga Pilipinas tayo. Are you suggested for Singapore Goods and Services Tax, GST, under the Overseas Vendor Registration Regime? Mag-no tayo kasi hindi naman tayo nagbebenta. Right? Under tayo na, sa services lang tayo talaga. Itong unique entity number, wala tayo niyan. Wala tayo niyan guys kasi hindi nga naman tayo nakatira sa Singapore. Ito, dito tayo sa tax exemption. Tax exemption, are you eligible for tax exemption? Guys, tingnan nyo mabuti ha. Are you eligible for tax exemption? Napakarami nagkamali dito. Pag sinabi natin eligible, i-translate natin sa Tagalog, are you eligible for tax exemption? Ibig sabihin nito, ikaw ba ay karapat-dapat sa tax exemption? Siyempre, yes ka. Kasi hindi ka naman taga Singapore. Kailangan zero tax tayo sa Singapore, no? Ayan, ito pa isa. Tax residency. Wala yan, wala. Pagka nag-yes ka, wala nang lalabas. Ito lang. Okay, so ang country natin is Philippines. Ayan, oh. To be valid, tax residency certificates must be typically certified at the local tax authority. State that you are tax resident of the country for tax treaty
Okay, state of the period for which tax residency certificate is valid. Dapat ang ID natin na ipipasa yung may validity. Right? So, yung mga no validity na ID ay hindi niya tinatanggap. Pero dito sa kaibigan ko, titingnan natin. Select document type. Dito guys, isi-select mo ang document type mo dito kung ano ba yung ipo-forward. Okay, so ngayon, mag-upload na tayo. I-click lang natin itong upload. Sa cellphone, mas mabilis eh. Ito guys, yung passport, no? Passport ng aking kaibigan kasi siya ay nasa ibang bansa. Ayan. So, yan. Okay na siya. Nandiyan. Kung gusto palitan ha, X lang yan. Sa tanong na, does this document have an expiry date? Siyempre, may expiration ng passport. Expiration ay 11 February is 0 to 2028 ang expire. Ayan. So, isa-submit na natin. Okay, so ayan ang mga palangga, submitting na yan. Loading lang siya. Alam ko meron pa rin tong mga palangga. No? Pagka-submit ay meron pa siyang magbibigay siya ng ilang days para naman ay ma-validate ang iyong forward. So, nandito na nga tayo. Ayan, your tax info has been accepted. Automatic mag-email yan doon sa cellphone ng aking kaibigan kung ano yung nilagay niya na 2 steps verification. Status is accepted September 23, 2024. Walang expiration. Ito, one time lang ito. Kung gusto mo i-update, ayan, meron pa siyang update tax info. So, yun lang mga kaibigan, ha? Yun lang mga balangga. Ano na yan? Accept na yan. Ang sabi dito ay, your tax info is in review. We'll use the default applicable tax rules for your tax residency country. Ayan, may treaty tayo diyan. Until your info is accepted. Okay, so may review pa yan. Okay, reviewing may take up to 7 working days. So, 1 week siya. You'll receive an email when your tax info has been accepted. If needed, you may receive an email requesting more info. So, kapag yan ay hindi pa na-receive, hindi pa rin siya na-approve, makaka-receive ka ng email, and then, makakakita ka ng pula yan dito mga palangga. Yung pula na nakalagay dyan is need attention. Alright? So, yun lang. Tapos na. Sana ay nasundan nyo ng mabuti. At nakuha nyo yung tamang pag-fill up. Kasi napakadaming gumawa nitong tutorial. Mali-mali naman. May pasingit po sa dulo guys. Pero ito yun, yung mga napanood ko kasi mga tutorial ay wala silang sinubmit na ID. No? Tapos doon sa may eligible for tax exemption is nakalagay nila is no. So, ibig sabihin 30% talaga or pumayag silang i-deduct sa kanila. No? Or kakaltasan sila ng Singapore ng tax. Okay? So, tulong sa inyo itong ating video. Don't forget to click the like, share, and subscribe. No? Hanggang sa muli. Ako po inyong Daddy West. Hanggang sa susunod na video tutorial. God bless us all. And bye-bye.